Network Entertainment. Hello. Ba't ka natawa? Wackity-doo. At nakita niyo naman, siniksik namin ang aming guest couch, pare. Ng... Man meat. Oh, man meat, pare. Kung nanonood kayo ng video, nakita niyo may 3 kaming guest. Pwede kayo magsalita. Huwag kayo matawa. Hello. Sabay sila nagsalita. Isa sa mga mates. Okay. Ano kami dito? Ang hodgepodge of people, pare. Because it is our yearly. Nag-gawa ba tayo last year? Gumawa tayo ng sa last year. With yearly. Brahman. Pare. Ay, Tiago. The podcast episode of the Immortals, pare. The WrestleMania episode, pare. Kasi kailangan natin gawin to. Yes, sir! Look it out here! Andre, the Giant, WrestleMania! Everybody has a prize! If you smell! The entire world is watching! Sorry. Ayun na, nagwala na yung mga tao. Lapit mo daw yung microphone sa bibig mo. Lapit mo yung mic, hindi yung mukha mo yung lapit mo sa microphone. Yan. May teknolohiya na, pare. So, ang guest natin, mga kaibigan, none other than former PWR Tag Team Champion, pare. One half of the Kakay Bros. Yung isa, hindi na nagre-wrestling. Ladies and gentlemen, the Pete Malord himself, Marky, pare. Marky, yes. Oh. And then, on the other side of the couch, mga kaibigan, yung pinakamalaking tao nakikita nyo dito, the gym bro, Tiago. Pare, yes. Labas mo pa. Yan, ilabas mo para mga wrestler talaga, diba? And then, sa isang side ng couch, hindi namin nakuha si Ralph Imabayashi, but we got the stand-up comedy version of Ralph Imabayashi kasi siya ay isang technical wrestler, comedian, pare. Technical stand-up siya. Technical stand-up siya, pare. Oh, nag-hammerlock yan sa gitna ng nag-chain wrestling yan sa gitna ng beat niya. Ladies and gentlemen, the best pure comedian. Yes. Dex Conche. Pwede may ring name din ako. Gusto Hindi mo ring name yun? Ramon Marino. Bakit? Bakit Ramon Marino? Nag-gimmick niya? Wala. Medyo mahirap nga mag-isip ng ring name. No? Ang pinakamangas na ring name right now, para sa akin, is Jacob Fatu. Totoo pangalan yan, di ba? Totoo pangalan ba yan? Ganun ba? Possible. Gago, hindi naman sila totoong Fatu eh. Totoong Fatu ba sila? Sila, yung side nila na yun, Fatu sila. Okay, I feel stupid now. Okay, hindi ko alam na... I'm from the streets, Broad Breaker. I love dog walk Broad your ass. Breaker, no? Grabe si Broad Breaker, pare. What a star. Ramon Marino. Ramon Marino, pare. Ano walang gimmick si Ramon Marino? Seaman na May bulitas. may sipilis. Seaman na may sipilis. Tapos, every time na nagdadak, doon siya nagre-wrestling. Ayan na. Nakabalik na ang Seaman. Hindi pa nawawala siya ng 8 months, no? Guys, babalik na naman siya. May pera, may golden watch. May golden watch. Bulita sa burat. Diba? Ba't may bulitas? Yun yung thing ng mga Seaman. Yan ba? Naglalagay sila ng bulita sa burat nila. Para masarap sila sa mga poke-pokes. Or like, hindi lang naman po. Siguro kung may mga nakikilala silang mga... Saan? Sa dagat? Oo. Tangin ang bobo mga Andre. Sa octopus. Sa octopus. Okay, WrestleMania episode to at puro titi at burat pinag-usapan natin simula. Naroon tayo WrestleMania? Kamusta naman? Saya. Overall rating, kunwari, out of 22, ilan ang rating mo? 22? Oo. Wala akong maisip na rating system. Sige. Huwag natin gawin stupid. Out of 5. Out of 5. 4.5. Bunga, 4.5. Okay. Medyo Mark. Okay. Marky. 4.6. 4.6. Tapos sa taas pala. Sa taas pala. Kala mo parang kumaganon pa siya. Ikaw, Dex. 4.7. Wow, hindi nga. Totoo ba? 4. Mga 4. Oh, ikaw, Andre. 4. Ako din. I would say it's a good 4 para sa akin. Yeah. So, overall, nagustuhan natin siya. Yeah. Diba? Kasi may mga mania talaga na, bakit ito? 27. Diba? 38. Ano yung sa New Orleans? Yung 34. Kay Daniel Bryan? Hindi. 36 yata yun. Brock Lesnar, Roman Reigns. 34. Pangit nun. Disagwa na. Pati yung Roman Reigns Undertaker. Na main event. Oh, Grabe. Sagwa nun. Diba? Pucha. Pero ito, I think, matagal na silang parang maganda. Kasi nagustuhan ko rin yung natalo si Cody Rhodes kay Roman Reigns. Ganda.
Nagustuhan ko rin yung kay syempre, Vince. last year. Diba? Kay Vince. Ano naman yung mga WrestleMania events yung lumabas si Stone Cold versus Kevin Owens. Anong WrestleMania yun? 38. 3 years ago. Yeah. Okay din siya. Okay naman siya, Pero may mga WrestleMania talaga na parang, oh my God, ang pangit ito. Hindi siya ganun. Yung 41 na ba? My God. Mga big dog na WrestleMania. Anong big dog? Yung siya yung main event. Talaga? Big dog Roman Reigns. Meron naman maganda. Yung Heist of the Century. Kailan yung Heist of the Century? 30 pero simula yun eh. O yung kay Cody. Yung unang Cody. Saka Hindi, yung pangalawang Cody. Pero hindi siya big dog nun. Hindi ba siya big dog nun? Hindi na. Ano na siya? Tribal. Oo nga, wala nga tribal chief. Ang galing ng mga fucking nerds ng mga to. Hindi siya yun eh. Hindi siya yun eh. Iba na. Oy, teka lang. Putang na mag-OBB pala tayo. Pag-uusapan natin ang WrestleMania 41, Night 1 And 2. and 2. And yung Raw after that. And then mag-fantasy book kami ng buong year. Tapos, pagkatapos nun, i-fantasy book namin yung WrestleMania 42, 43, 44, at 45. Right after this very unnecessary OBB. And we're back, okay? Pinagalitan lang namin si Andren kasi ginagamit niya yung mga shoot names ng mga wrestlers. Sorry. Ulit na ano na to eh. We can bleep that out. Wag, bleep. Pakita mo sa mundo yung kasalanan niya. Okay lang naman yun. Para ano na tayo, pulling back the curtain era na ng wrestling eh. Which is na-enjoy niya ba yun? Na parang gagawa sila ng series na sobrang... LFG? And then, may LFG. Na sobrang in your face. Peke wrestling talagang ganun eh. Hindi na siya tinatago eh. Tapos may kakaroon pa ng Netflix series na talagang papakita yung writer's room, papakita yung gorilla, ganong klaseng type. Gusto niyo ba yun? Feel ko ano yun, gateway nila yun para yung mga casual fans maging into it na rin talaga. Kasi I think may casual fans na, may mga fans na parang ayaw pa nilang mag-commit sa wrestling kasi parang medyo childish pa rin pretend na real siya, di ba? Parang ganun. Pero ngayon na pinapakita mo na how it's parang basically ang dating parang pelikula na siya, di ba? So I think mas naging accepting na yung mga tao over it. Parang ganun. Parang hindi na rin siya makakompare sa sa MMA ganyan. Oo nga, no? Malaki. Kasi lalo na pa sila, partner pa sila ng ang labo ng Dana White VO do. Parang feeling ko yun yung pinaka-worst way to start. Dude, yung every simula ng WrestleMania, siya yung VO, di ba? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun. Talaga. WrestleMania. Hindi ko alam kung hindi ko kayang gawin. Ganun yung boss ni Dana White. Look it out here. Andre, the Giant. Hindi yun nagustuhan. So ako lang yung... Feeling ko 5 yung WrestleMania kung hindi nila ginawa yung... Kay Dana White. Hindi ko na-gets kung bakit siya eh. Dahil ang partner? Yeah, partners nila eh. Like yung si Ray, nagko-crossover nga si Rhea Ripley. Nakita mo yung video yun na train yung isang female UFC fighter. Paano mag-wrestling? Talaga? Panoorin mo. Bakit? Bakit parang iba yung motivation mo sa pagpanood ng video na to? That should have been me, Red. That should be me. Walang chronological start. Pwede bang sabihin natin kung ano yung match of the mania? Match of the night na lang, night 1, night 2. Tapos pili tayo kung ano yung match of the night. Ikaw, night 1, night 2, and then yung pangatlo. Night 1, syempre yung triple threat. Seth Rollins, CM Punk, tapos si Roman Night Reigns. 2, triple threat din. Fan kasi ako ni... LA Night. Hindi, night 1 yung LA Night. Oo nga pala. Fan kasi ako ni Drew McIntyre. So, nagustuhan ko yung street fight. Ay, ayaw mo si Drew McIntyre. Hindi, gusto ko si Drew McIntyre, pero burto kay Damien Priest. Ba't burat na burat ka nun? Hindi siya astig eh. Dude. Dapat di ganun yung booking niya. Para sa akin. South of Heaven choke slam. It's a Slayer song. Okay. Lumabas si Kerry King. Which very horrible ang sound. Grabe. Ang sagwa. Ganun ba talaga dapat yung tunog niya? Or ano? Ganun niya. Yeah. Ganun nga yung Slayer eh. Pero kahit yung cult of personality like this. Ang pangit ng Actually. Tsaka pangalawa na nila yung ginawa nila yun sa Undertaker, Ganda nun CM Punk 29. Isa Undertaker. Mas maganda ba yun? Isa Undertaker? Ang pangit din nun eh. Totoo ba? Mas diba? okay yung pagkanta this year kaysa nung huli. Sa Undertaker. Wala ka pala eh. Parang minamadali nila yung yung CM Punk versus Taker na entrance nila. Diba? Ngayon medyo mas may ano pa. May... grabe yun. Yung acoustic, may piano na Fire burns. Pare, grabe yun, diba? Tapos nag-switches back sa unang promo niya. Tsaka Tapos yung ngayon, niremake niya yung promo niya, My Addiction.
is wrestling. All I ever watching! Nobel Prize! Sobrang the best eh. Ganda nun, nung package na yun. Okay, medyo ako dahil sentimental favorite ko. Talagang kahit anong mangyari, feeling ko match of the night ko sa night 1 talaga, yung triple threat. Hindi, so maganda yun. Lahat na Tsaka dun eh. anong kasi, kasama ka dun sa journey. Di ba na alam mong yun yung frustration niya, hindi siya nilalagay sa main event kahit champion siya, umalis siya dahil doon, bumalik siya, tapos parang ibang tao na siya supposedly, 'di ba? Tapos na-kick out siya ng sa AEW, tapos ngayon balik sa WWE, ibang tao na naman siya supposedly, tapos parang nandun ka na sa point na parang, 'di ba, parang yung huling episode natin about yung sa Elimination Chamber, parang inisip ko na parang di na mangyayari na main event siya, 'di ba? Parang ganoon. Yun pala, wala silang pakialam kay Jey Uso. So, nanalo na naman tayo. It's just him, Moose. Natuwa ka ba na nag-main event si CM Punk? Oo, wala akong pakialam. Diyos ko. Kahit apakan nila lahat, mga babae, Gunther, Jey Uso. Kahit hindi night 2. Kahit putang. Ano ba yun? Meron bang, ako never nag-occur sa akin na iba yung night 2 tsaka night 1. Oh, para sa akin parehas lang Totoo siya. naman. Kasi dinalawa nila eh. Dalawang main event siya, di ba? Ganun yun. Pero yun Ang bullshit niya sinasabi, 3 yung main event, tapos isang gabi lang, di ba? Yun yung bullshit, Yeah. di ba? Oh. yung parang sa WrestleMania 3 ata, yun na iba't ibang... Hindi, two yun. Two. Pero meron din silang ginawa na si CM Punk kasi burat siya, di ba? Na wala sa main event nung main niya. Tapos sinabi sa kanya, but you're in the main event with Undertaker. But that's not the last match. Alam mo yun? Parang, di ba? Yung night 1, night 2, yun. Gets yun, di ba? Parang makikita mo talaga na, okay, may main event 1, may main event 2, di ba? Hindi ko alam kung mas prestigious yung night 2 sa night 1. Pero... Hindi, medyo. Kasi, Hindi, wala. Kaya yung natapos yung story, right? Imagine mo nilagay sa night 1 yun. Pero since na nag-night 1, night 2 sila, ang ganda lahat ng main event. Honestly. Kasi parang nagkaroon silang bigat eh. Kasi kunwari kung ginawa mo lang isang gabi yun, tapos yung match, kunwari, yung Sasha Bianca, night 1 main event yun ang pinakaunang nag 2 days ata sila eh. So parang kung nilagay mo lang in-lump lang in like one night, hindi siya maging ganun ka-special. Wala yung nagpapalakpakas, umiiyak sila pareha sa simula. Grabe yun. Diba? Lahat babae. Referee, timekeeper. Babae lahat. Oh. Yung crowd, pinaalis sa mga lalaki. Pinaalis sa mga lalaki. Tayo mo tingnan. So ako, triple threat, night 1, triple threat, night 2. Ikaw. So, good one. Ako, ganun din, triple threat night 1, pero fatal 4-way night 2. Ang ganda ng Fatal Mga rin, 4-way, no? Grabe yun. Dirty Dom, And like, sine-cheer na siya nung uli. Actually, at that point, wala na akong pakialam sa alignment. Gusto ko na lang mangyari siya eh. Sobrang galing niya eh. Na tao. Ang lakas ng pop. Nakaka-proud kasi ang boring niya nung umpisa. Di ba? Yung white meat baby face. Tapos ngayon, dumami yung tattoo niya, humaba buhok niya. Kamusta siya. Nagkamusta siya. Girlfriend siya. Girlfriend siya. 2 beses. Oo, di ba? Yung top girls yung binigay sa kanya eh. Diba? Nag-walkout siya sa Hall of Fame speech ng tatay. Tatay niya. Ang dami. Walang player. Gumagana talaga eh. Tapos parang, I think he can get away with a lot of the super heel shit na ginagawa niya. Hindi siya nagiging nuclear. Yung tipong pangit na hit. Kasi, hindi siya mukhang threatening eh. Alam mo yun? Kaya siguro hindi pa siya nagpo-pump, like getting on that Ewan cycle. ko, maganda naman katawan yun. Hindi naman siya sobrang... Hindi yung, pero like, hindi siya nag-10 chicken breast for asparagus guy. Tenders na to. Tendies. Ay, ang dami niyang peculiarities na nagustuhan ng mga tao eh. No? Na parang... Ang lakas ng pop, sobrang nakakatuwa. Sobrang lakas ng pop, di ba? Nakatawa rin siyang naturally. Yung sa interview niya with Logan. Grabe yun. Ang tapang niya eh, di ba? Nag-K-Fave siya eh. Talagang tuloy-tuloy, di Have you ba? ever been to Japan? Yung part na yun. Meron din siyang May sinabi siya rin tong tawa. Roll lang kami WrestleMania. Dapat yung entrance daw ni Logan Paul, may maraming nakasabit na mannequin. Hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi yun, ha? Hindi ko sinabi yun at all. What are you talking about? Sinabi niya yun. Tapos sinabi niya, how dare you, Alam mo sir? yung parang sa curtain, yung gagawin niya mga katawan. Hey! Eh di sana hindi boring yung match nila. Sorry, hindi ko nagustuhan yung Yeah, Logan bakit Paul yun? I didn't know why it was bad. Kasi like, magaling naman silang pareho. Saka sinaisip ko na baka placement ng match. Hindi naman eh. Hindi naman siya right after a match na sobrang ganda rin eh. Alam mo yun? Ba siya? Pangatlo? Parang It was before the tag match. Iyo. It was after the Fatal 4-Way. Pangatlo sa Hindi. After Orton. Ganun ba?
Hindi. Which was also a good one by the way. good. I think, dude, yung TNA champion, pare, pumunta sa WrestleMania Malaking bagay yun. and got squashed Well, for 5 minutes. pero it was good sabi naman. nga ni Joe Henry sa Busted Open Radio. Oh, yeah. So, sabi niya, it was good because Randy Orton did my post. Parang ganun. Ganun yun. Surprisingly, ganun yung boses niya. Yeah. Diba? And then it wasn't a squash because when the second RKO hit, he did my post and then he did the thing and Actually, it validated me. Ganda nun, nung nag-Joe Henry post siya. Cena spoke to me. And they say that I keep doing it and I keep Scottish ba siya? Scottish. Parang ganun. Okay. Ganun siya. Si Joe Henry. Hindi ganun yung boses niya, pero parang ganun yung accent niya. So, yun. I guess Fatal 4. Ikaw, Makoy. Anong night 1, night 2 mo? Night 1, yun, triple threat sa Empang. Same kami. Fatal 4-way. Fatal Dirty 4. Dom. Dirty Dom. Sige, Brahma. Ano sa'yo? Bago natin discuss. Hindi ko parehas. Ay, sorry. Iba yung ano. Tiago. The Jeep Bro. Hindi ko na nga rin napansin. Oo nga. Sige, aside, Tiago Brahma talaga pangalan. Tiago, Brahma. Brahma, Tiago. Jim Bro. aside sa ano siguro, sa triple threat ng night 1, ano lang. Fatu. Ganun. Fatu, tsaka triple threat. Si LA Knight. Dude, ang ganda rin yung BFT. Blunt for, Oo. nasa moonsault. Medyo di ko na-gets ng una eh. Gago, galing talaga ni LA Knight. Bakit hindi niyo siya bigyan ng isang champion? Meron naman na. Hindi, I mean, yung Universal or... Kasi natalo siya kay Shogun Shinsuke, pare. Yung, si Shogun Reboot Shinsuke, pare. Kasi lahat kayang gawin ni LA Knight. Malay mo, kaya niya din-drop yung belt. Di mo alam. Di mo Tama, alam. para Minsan mag-change ganun yan eh. Dude, biglaan yung i-BFG si Cody Rhodes. Parang feeling ko maangas pa nag-heal siya. Baka hindi kay Cody kasi medyo masikip yung kay Cody ngayon eh. Baka maangas kung mag-heal siya against Jay. Oo, pwede. Kasi hindi Oo naman. nga, no? Oo, kasi It's just him! I mean, pwede mo rin gamitin na kalaban niya rin yung bloodline at some point, di ba? So, pwede na naman ganun. Yun lang. Oo. Isa rin kay Jay na... Teka, sino na ito mo? Triple threat. Ang ganda Yung talaga. babae, di ba? Maganda. Oo, maganda. ganda. Grabe. Women's Wrestling. Oo. Sana yun na lang yung sana tinanggal na nila yung Tiffany Stratton tsaka Charlotte. Sobrang Charlotte fan ako, pero Underwhelming. Do you think she was going into business for herself? hindi ko alam. Ito totoo ba? Parang may nakita ba kayo? Hindi ko napansin kung nasaan. Yung mga ibang, tayo nainis ako, may mga ano na ngayon eh. May mga IWC people na ngayon na, nagustuhan mo talaga. Alam mo kung ano yung sandbag talaga. Alam mo, putang ina ka. Kasi Iba yung sinasabi na. si sandbag daw si Charlotte eh. Hindi ko napansin. Parang hindi ko naman napansin. Nung ano pa lang, nung hit. Sabi nga, pangit. Hindi ko na pinanood. Pangit siya. Hit pa lang. Tsaka mahirap din yung position niya. Nasa CR break position siya eh. Diba? Yun yung totoong Yung position ba? Triple H keeping with the Vince tradition na maglagay ng women's match bago mag-main Sino ba yung event. match before nila? Sino bang match before nila? LA Knight yata? Yeah. Yeah. Pero hindi pa rin eh. Kasi sa WrestleMania, That's fucking short. It's yung pagkasunod-sunod niya, kasi nakanood na ako ng live PLE nung pumunta ako Canada, nag-business class ako papunta Okay. doon. Tapos bumili ako ng floor seats. Oo. Tapos bumuli ka ng sandamakmak na merch. Oo. Naka-fucking- Doon ka nabilin eh. Naka-fucking Roman. Neon lights! Dalawa suot mong t-shirt nun. Tapos sinanggal mo pagkatapos. Uy, tangina si ano naman, si M-Punk naman ngayon. Dude, may Baka kaya ate ka, ba't dalawa t-shirts mo? Bakit ba? Ayun nga yung ginawa mo. Dude, nasama mo na ba ako manood ng WWE Live? Lahat ng merch na mabibili ko, binibili ko pa. Tapos puta pagdating sa game, may headband ako, may may fucking gauntlet. may gauntlet ako. Kanina actually, nakita ko yung Roman gauntlet ko. Suotin ko kaya for this episode. Sabi ko, para ayoko, nahiya ako. May mga bata daw nakasama sila. Like, puta, anong ginagawa? Yung huling WWE dito, parang nagkaroon ng Roman Reigns, Chris Jericho match. Tapos binubu si Roman Reigns. Kami lang ng bata na nasa likod ko. Nag-cheer. Kami lang nag-cheer kay Roman eh. Yung ba yung Tangina. sa MOA? Sa Araneta. Ay, mo ba Araneta? One of those, honestly. Nakakahiya talaga mga Pinoy. Binubu niya yung face. Binubu niya yung fucking tribal chief. No, pare. ano yun eh, yan yung nag-promo si Jericho bago Ah, Yung gago? Tapos gago. nag-chat ng Duterte yung crowd. Ang lala. Ang lala. Andun ako sa taas nun banda eh. Ganun. Tapos yung AJ Styles lang yung afford ko na merch yung AJ Styles. Yung the gloves, meron ako ng gloves na yun, tapos sobrang sikip niya. So pag pinagtag, di ba dapat makita yung logo? Sobrang fucking sausage fingers ako. Legging oblong. Pag ginano, ang daming space sa gitna eh. Hindi nabubuo yung logo. It looked like an O. Di, una siya, di ba?
Bilog na siya. Bilog na siya na ganyan kami. Pag ginanon mo, yung dito lang naman na part yung magbubuo. Parang ganun. Basta sobrang angas. Yan, ginawa ko yun. So, pag nanood ka ng marami naman siyang break in between matches. Like, makakahinga ka. Hindi tulad yung pag nag-FPW. So, it's not. Puta, palabas pa lang ito, pakit na yung ring announcer, di ba? Parang ganun. So, para sa akin, kasi for sure, set up pa nila yan. May mga segment pa sila and everything. Hindi super nagmamatter yung placement, lalo na at least sa WrestleMania kasi hype na hype yung mga tao sa lahat. Ewan ko ba? Ano nangyari doon kay Tiffany Stratton sa kay... Hindi ko rin kasi masyadong gusto rin si Tiffany Stratton na sa champ. Gusto niyo ba siya? Yeah, she looks hot, but and wait. Number one. Let's be fair. Can you let me finish? Sige, go. And she can also wrestle, but very athletic. So point 1, priority point, hot siya. Yun. Second point, magaling siya mag-wrestling. Alam ginagawa ni Shawn Michaels ngayon sa NXT. Puro mga baddies na lang yung mga si Stephanie Vacker, si Julia. Stephanie Vacker, bigyan mo lahat ng belt. Oh. Yung move niya, yung lalagay niya sa legs niya, tapos magbabounce siya. That should be me. Tapos pinag-i-English nila para hot yung accent. Diba? Si Julia, like, yeah, dude. Nakatapat nipot sa hard cam. Fight you, it's stand and deliver. Yes! Yes, accent. Foreign accent. Grabe. Pero I think yun lang naman yung blemish dun sa... Hindi dahil babae sila. Hindi ko sinasabi yan. Kasi puta, maganda ng women's match. And I would argue pati yung tag match not bad din eh. Hindi rin siya ganun kasama eh. Diba? Tsaka... Ang sama lang nung costume ni Lyra Valkyrie. Mukha siyang manok. Mukha siyang manok eh. Mukha siyang manok. Hindi ka mukhang Valkyrie. Tapos nung dumating na si Becky Lynch, nakasuot pa rin, gumaganon pa rin siya. So parang, Stop! Doesn't look nice! Stop! Akala ko nga ring gear niya yung nasa buhok niya. I-buhok niya pala talaga. Buhok mo yan Doon ang talaga. nakakatawa habang tumatalsik yung feathers. Ay, Sa buhok niya. Manok na manok. Manok na manok. So parang nangyari, Valkyrie ba siya o manok? Puta. Gumagano'n pa like sila. Hindi siya wings na nasa likod eh. Yung kamay niya. Yung kamay niya. Ano ba gimmick niya? Ewan ko. Valkyrie. But dapat kasama niya yung Viking Raiders, di ba? Oo. Kasagwa nga nun, bakit sa kamay yung ano? Oo, di ba? Sana ginawa na siya ng pakpak. Wala bang, dami-daming costume maker ng WWE. Oo, dami na walang, nung naglakad ka papunta sa stage, wala man na nagsabi, uy, pumpakit. Pwede ba i-tape mo na sa likod? Di ba? Okay, wag na lang. Tanggalin mo na lang lahat. Wala siyang pakpak ng manok eh. I'm sure pwede na maikabit sa likod pero gumagalaw pa rin eh. Kaya ginawa ni Marty Scurll yun eh. Yung may parang mechanics yung pakpak Pero niya. ganun talaga yung entrance niya, di ba? Kahit sa 2K, ganun yung entrance. Ganun ba? May pakpak talaga? Ang alam ko. That's not cool. That's not cool. In the words of Kurt, that's not cool. That's not cool. That's not cool. That's like this Trouble in Paradise. Sino yan? Si Kofi Kingston. Ay, speaking of cool, New yun yung Day. hindi ko nagustuhan na ano. Ang puta ang lalaki. Sana ang nilagay na lang nila, yung Motor City Machine Guns. That's DIY pa. Triple threat na. Labo. Triple threat sana yun eh. Tapos lagay nila lahat pa. Nilagay nila sa SmackDown. Akala nga namin nila magkaka-quadruple threat ladder match for the tag team champions. Kasi dalawa yung tag team champions, diba? Tapos isa lang yung binok nila. Tapos yung parang... Clash Royale ad pa. Oo nga eh. okay naman yung Nakape kasi Ivar eh. So parang hindi siya mukhang threatening at all eh. Okay naman yung match eh. Pero yung WrestleMania yun eh. Sana yun yung nilagay nila yung triple threat. Totoo. Baka kasi sa triple threat walang kayang mag-peg. Walang star. Walang Kofi Kingston. Ganun. Walang kaya walang kayang mag-peg. Wala kaya mag-peka. Okay, baka nga walang kaya. Sponsor yun eh. Wala eh. Kaya nila yun, anim sila. Ang daming Clash of Clans character ng puta. Diba? Tas sobrang nagwala si Pat McAfee tungkol sa mga characters. Ay, lala. So parang dude, sobrang namang sponsored nito. Grabe. Like ako rin came to a point na distract na ako sa Cockney accent ni Wade Barrett. Ni Wade Barrett. That's suplex. Oh, shut up, dude. Parang hindi ko siya gusto na commentator sa Mania. Parang, ewan ko ba, na-miss ko si Corey Graves. Honestly. Yun yung pinaka-na-miss ko actually sa WrestleMania. Sabi nila baka daw si Samantha Irvin, di ba? May miss. Pero parang di ko naman na-miss Samantha Irvin. Si Corey Graves talaga yung...
Hindi Nainis kasi, kong boses. you hear them 100% of the time. Kailangan Magaling yung ano. Pero Michael Cole, pare, 28 WrestleManias. Putang ina, mamaw. Solid. Takdis na paus. Dalawang Oo nga. night yan, ha? Tsaka lahat ng matches. Diba? Ilang oras yung Oo. WrestleMania. Meron pa siyang pre-show. Oo. Diba? 4 hours yung WrestleMania. Naalala ko sa WrestleMania 19, pause na siya nun kay Kurt Angle sa kay Brock Lesnar. Malat na siya. Hindi pa na siya sinasub out. Ano yung opinion niyo sa Gunther versus Jay? Oo, Gunther versus Jay. Kasi ito, Hindi niya gusto yung Fatal Fury. Hindi ko gusto yung yung booking nung kay Gunther. Ako rin. yung nagtapos Mukha siyang mahina. Mukha siya mahina. Ang bilis niya nag-top out masyado. Hindi naman sa top out, pero yung Yung lahat, yung buong match. yung buong match Para niya. masyado siyang vulnerable. Oo, sobra. Yeah, from like beating the shit of Sheamus. Oo. Tas, ang problema ko kasi, again, as a non-wrestler and as a fan lang, Nakupal. nakupal. Oo. Dude, nagdugo yung kapatid mo na si Jimmy Nick. Nag-blade siya ng solid. Tapos naglakap kayo. Tapos, tangina. Yun lang yung walang stipulation na no disqualification. Ah, Like, dapat mas naging, putangina, patayan tayo. Oh. Pinatay mo yung kapatid ko. Tapos may makikita akong chain wrestling. Kasi may no DQ na nung match na yun. Card na yun. Meron na ba? Wala. Well, yung triple threat, i-consider. Oh, yun na. Tsaka yung street fight. Pero night 2 na yun eh. Night 2 ba yung street Night fight? two. Mas mag-make sense sana kung aggressive si Jey Uso. Parang regular ass match lang. Or Parang siyang raw match, no? or sana May nag-blade. hindi, nag-dominate talaga si Gunther tapos parang Yes, naka-earn out lang ng win, parang baka na-roll up or parang yung parang Brock Lesnar versus Daniel Bryan na match, sobrang- parang Oo. ganun. Na naman nanalo yung underdog, di ba? Parang ganun. Wala, ang weird eh. Yeah, parang regular match lang siya. No, weirdohan ako na nagsisell si Gunther sa mga Sa pangit na spear niya. di ba? Tapos Yung running hug. Tapos nanggaling siya sa mga matches like ang kalaban niya si Drew McIntyre. Sila yung mga nag-build up kay Gunther. Tapos ang mag-strike down, 'di ba? Ganun lang yung pagkagawa. Sayang kasi magaling din naman na wrestler si Jey Uso. I think mas brutal lang. Hindi lang sa dugo Mas or hard weapons. hitting. Oo. Ang layo dun sa last year, yung kay Kay Sami, na talagang binugbog Oo. niya, 'di ba? Oo. Grabe yun. Baka kaya sila umiwas doon. Kasi nagawa na yung ganong klaseng match Kahit last na eh. Which is bagay eh. Oo nga. Oo. Mag-make sense naman eh. Hindi naman lahat ng match original. Tapos doon ko na-realize yung theme song niya. Sobrang on the nose eh. It's just me! Hindi mo ba alam? Day one! Since day one! Nung nag-split Umalis na siya. ako sa bloodline! Kulang na lang putang ina! So, me now. Tatay ko si Rikishi. It's just me! Us! Trinador ako ni Jimmy! Just me! Us! Tapos wala man lang, inisip ko rin pa, baka, parang at that point, parang okay lang sa akin na mag-dirty win si Jay. As a face eh. Kasi si Gunther to eh. Diba? Si ring general to eh. Okay, may mag-interfere si Jimmy or like... Yun nga. mga Dirty ganun. win sana. Wala eh. Tangina. Pero happy ako na champion siya. I think long time same. coming. Pero Bagay. kumusta nagsimula yun yung mahinang booking kay Gunther? Sa favorite mo? Kanino? Damian Priest. Tangina talaga eh. Di ba? Oo. Doon humina si Gunther. Dirty win si Gunther kay Damian Priest. Diba? Dahil kay Finn Balor. Tangina talaga si Damian Priest. Walang kwentang tao talaga. Ayaw mo kay Street King. Naalala ko nanonood tayo nung nung Timo night two. Taker. Nagmumura ka lang na nagmumura sa Discord. Oo nga, hindi ko ma-enjoy yung putang ilang match eh. Ano yan? Tangina, walang kwentang puta. Hindi niya binamp yung Claymore. yung Cover ng ulo. nalaglag siya sa top rope. Nilagay sa top rope, di ba? Tapos putsa, may table na mabagsak. Putsa, kinover niya yung ulo niya, man. Like some indie shit na, tangina, ano ka ba? Taga-WrestleMania ka ba? O puta, sa iAcademy ka nag-show. Tangina. Yun yung mga shit na ginagawa ko eh. Putang ina, bakit ba? Alam mo yun? Pero sabi ko nga, putang ina ko, ako tatanggap ako ng table bump. Alam mo yun? Alam mo yun? Binibuild up ka as Undertaker-like. Tapos puta, nung tatama ka sa table, I can't breathe. Tuck your chin, boy! As a worker, parang okay sana yun kung ginawa niya last minute. Hindi yung second, agad, di ba? Ang Exactly. tagal Nasa roof pa siya. Yun ang nangyari yan eh. Pahulog pa lang siya gawa nun. Malalaglag siya. Sick pero yung Claymore sa chair, dude. That That looked like it hurt. Pag hindi naging finish yun, Nag-kick out kalokohan yun. siya. Alam mo, dude, kung nag-kick out siya doon, tapos nanalo siya, baka di na ako na wrestling. Ganong level. Masyado nilang binaboy si Drew eh. And alam mo, actually ako, Drew McIntyre hater ako eh. Why? Like, doon nang simula siya,
Sobrang burtaw kay Drew. Like, ito na yung bumalik pa siya. Tapos nung lumabas siya, tapos nag-TNA siya, tapos si Drew Galloway siya. Tapos yung nag-10 chicken breast. Tapos pila mamaya putang ina, sobrang iba na itsura niya. Yeah, Look at hella natty. Yun yung journey, di ba? Na talagang tinahak mo as a wrestler, babalik ka, tapos push ka, puta si Brock Lesnar nag-sell siya, tapos putang ina, CM Punk fan ako, pero di ako naniniwala na nanalo CM Punk sa Hell in a Cell. May weapons kasi red. Kahit na, yung strap match na tinatlong GTS siya or something like that. Parang, hinampas siya ng toolbox, okay? Sobrang stupid. Sobrang, ano? CM Punk yun. Oo nga naman, sige, fine. Neon lights. Diba? Even through the darkest. Diba? Ganun. Yung piano verse, like talagang gusto ko na umiyak nun eh. Yung Ako wala na talaga. Sana goosebumps na ako dun eh. Nung tumugtog talaga siya, doon ako parang, fuck, miss ko to. Yeah, this is better than Cult of Personality. I don't care what anyone says. Mas bagay. Hindi naman niya pinili yung kanta kasi yun eh. Na yun, binigay lang sa kanya yun. Kaya feeling niya hindi sa kanya yun. Again, question sa mga pure wrestling fans dito. Nung nasa ROH ba siya, AFI ba yung... Iba-iba eh. Pero kasama yun. Kasama yun sa wrestling niya. Alam mo, hindi rin ako masyadong mahilig kasi ang WWE, talagang pinapresent ka nila in a way na sobrang bagay sa'yo. As in, sobrang ganda. Dude, dangin namin, si Samoa Joe nung ROH, alam ba music niya? Mama gonna knock you out, pare. Hindi. Yung LL Coach, Mama gonna knock you out. Ganun yung music niya, pare. Ganun, I'm gonna knock you out. Tapos gumagana si Samoa Joe. Puta, di ba bagay ba yun? Di ba? Kaya masyadong, nung ROH, nung indie, ganyan siya. Puta, pare, Monster Hill si Daniel Bryan sa Pokémon ng ROH, pare. Seryoso ba? Oh, man, kalaban niya 300-pounder na nahapon, tapos nag-headbutton sila. Ganong klaseng fucking edgy shit yung ginagawa nila. Tingnan mo, nung nasa Asia, nakita siya ni Vince McMahon, puta, underdog to. Ito, booking ito, wala nang iba. Diba? Ano yan, naninipa, tapos nai-injured, nawawala yung mata, tapos babalik, naka-eye patch. Well, pilak. Tingnan mo, pagdating sa AEW, tingnan mo ginawa kay Bryan Daniels, naka-eye patch parati ang puta. Labo. Nagbe-meditate and shit. Kaya bigyan nyo rin ng credit yung WWE. Medyo magaling din sila talaga mag-present ng wrestling. Kung yung mga pinabayaan nila yung wrestlers nila, nag-AFI si CM Punk. Anong AFI? Parang sobrang A Fire Inside. Parang siyang punk band. punk band na sobrang hirap kantahin ng puta. Ano ba yun, diba? Dapat kasi yung sinabi kong angle sa'yo eh. Kung kunwari tapos na tong main yan ni CM Punk, kalaban niya si LA Knight. Tapos i-GTS niya. Tapos magkaka-amnesia si LA Knight. Tapos? Makakalimutan niya yung catchphrase niya. Labo. With everybody saying, LA Knight. Yes? Gagawin lang siya. Tapos mag-iaya yung mga tao, why are you saying that? Pangit na. Dude, yun yung bagong story. Yung magiging comedy wrestler na si CM Punk. Lahat ng GTS niya nagkaka-amnesia. Dude, the best. Kailangan gawin ni CM Punk. Ini-expect ng mga tao yung mga maganda tayong analysis. So far, wala eh. Wala na. Pag-end na ng career niya, ba't di na lang niya gawin yun? Yung ano, Yung magkaka-amnesia. nagka-comedy siya. Hindi masyado siya maangas eh. Dude, Masyado siyang edgy eh. Alam mo lang masaklap kay CM Punk, ang hirap niyang ibenta sa casual fan. Like yung pag yung ate ko nanood, hindi niya gets, bakit naka-hoodie lang siya na gray? na may Wala- mansya. Tapos wala siyang abs. Tapos si Kate din, parang dati nanood kami ng Elimination Chamber. So lahat entrance, diba? So lahat mga wrestler. Lumabas si Drew McIntyre, may apoy, may espada, laking tao. Sabi niya, tangina, grabe, panlalaki talaga itong show na to. Sabi ko, ito na yung favorite ko. Tapos lumabas si CM Punk, sabi niya, Bakit may Pepsi na? bakit siya may... Hindi pa kami niya napansin yun. pero ang lalakan na May tattoo ng Pepsi. may tattoo siya na, sabi niya, wrestler yan? Gumanin pa naman. So parang, tangina mo, She's the best in the world. best in the world, pare! Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast.
Yun yung pinaka-ayaw kay CM Punk eh. Pag tinignan mo siya with the naked eye, parang fuck, hindi siya mukhang wrestler eh. Alam Mukha mo siyang yun? roadie para Sabi ng, Same sa reaction ni Airpat. ganun din. Oo, nung Studio 23 pa yung yung WWE. Sabi niya, sino ba tong si M-Punk? Ang payat tapos may chan. Alayo daw kay John Cena, tapos binubuhat si John Cena. Binubuhat si John Cena sa tratalo niya eh, di ba? Yun yung ayaw kay kasi yung style din niya. Hindi pa rin sa body type niya eh, di ba? MMA siya, tapos alam mo kasing nagulpi siya. Stop doing that shit, dude. At saka yung mga moveset niya, kinukunan niya si Kenta. Ganun. Puta ng panahon ni Kenta talaga nang sistifan lang sila ng ano eh. So parang ang akin, ang hirap niyang i-explain sa casual fan. So parang pinababayaan ko na lang. Wala. Favorite mo, no? Bakit? Basta. First, hindi mo siya magsalita. Patay niya humawak ng mic. Ang hirap niya i-explain kung bakit siya maangas eh. Promo, galing niya mag-promo. Siguro kung heel pwede siguro. Oo, siguro. Pwede Kasi mas magdala yung bagay may siyang benta. heel eh, no? Pero, ewan ko ba? Favorite part ko pala dun sa Triple Threat, yung binibigay yung chair ni Paul Heyman, yung small thing na hindi na siya tumalikod eh. Kasi alam na niya. Alam na niya. Inabot Gago, ang ganda nun. hiningi niya. Hiningi niya. Gago, angas. Galing talaga ni Seth eh. Galing nga ni Seth. Fuck. Yung sinasabi ko eh, parang Freaking. at the end of all things, pag nasa ring na yung tao, makikita mo sino talaga yung magaling. Galing pa. ni Seth. Alam mo yun? Galing ni Seth. Even the eye, like sa naked eye, parang mas pulido yung moves ni Seth. Mas malinis. Mas mataas yung talon. Mas maganda yung sipa. Di ba? Kompleto eh. Tapos ang angas pa ng entrance niya. Parang may crown of thorns yung shades niya. Isa sa mga pinakamagandang WrestleMania entrance na nakita ko actually. May flamethrower. Flamethrower. For the boys. Tapos nag-costume change. Puta. Sobrang Ganda ng main event na yun, dude. Naganda nga nun. Totoo. Pero best triple threat, sabi mo? Top 5. Let's Wow, tangin ang dami nun bigla. Oo nga eh. Top 5, I would say. Sino ba yung top 5 mo na triple threat? TNA Unbreakable para Samoa Joe, Christopher Daniels. Number 1 yun. AJ Styles, pare. Number. WrestleMania 30. Ako, 30. Yeah, 30. WrestleMania 20. 20 rin, no? Maganda. Tapos, ito medyo obscure. Triple threat ni The Rock, Triple H to si Cactus Jack para sa WrestleMania 2000, pare. Fatal 4-way yun. Ay, Fatal 4-Way pala. Sorry. Ayaw mo nung, Si Big Show. Brock Cena set. Seth, sa Royal Rumble. Tama, si Brock Cena set din. Grabe. Tama. Ganda ng booking kay Brock nun. Tsaka ang galing din ni Seth nun. Yun din na makita mo, pare. Tanggalin mo na lahat. Like yung gimmick minsan, baso. Naiinis ako sa gimmick ni Seth minsan. Tapos parang gumagano'n. Nakakaburot na yung, sobrang, ang haba nung WrestleMania, di ba? Pero, He deserves it. He's a fucking quadruple time Grand Slam champion. pare, sobrang galing niya. Ang lupit talaga ni Seth Rollins. Doon ako, last time pinag-usapan nila na parang, shit, saling kit-kit na naman si Rollins. He was the one who made the feud. Ang galing talaga. Tapos excited na ako sa bagong heel faction niya, yung parang the New Evolution, pare. New Evolution? New Evolution, pare. New Evolution? New Evolution na stable. Dalawa lang sila eh. Hindi, tatlo. Sino? Paul Heyman. Hindi, na wrestler. Feeling ko nga may isa pang dadagdag doon. Sino? Si Penta. Labo na yun. Kasi si Braun siya yung Randy siguro. Mm. Si Triple H, si Seth. Ric Flair, si Paul Heyman. Kailangan nila ng Batista. Ba't kailangan nila maging parang evolution? Hindi naman silang... Hindi kailangan marami sila to make it. Hindi pwede kung dalawa lang eh. Pwede naman tatlo. Yun, tatlo. Si Penta nga. Malabo ba, Penta? Austin Theory. Hindi. Austin Theory. Magaling nito. Austin Theory. May lumabas na na Report. picture na parang Uy, maganda yun. Yun. Parang ang... Just to build up someone. Kasi si Dom, di naman niya kailangan. Ang bata pa ni Austin Theory talaga no? Kahit ang tagal niya na bagay siya sa faction na ganun. Yeah. He has a sick finisher. Tsaka ano rin siya, tawag dun, matagal siyang hindi ginamit. Hindi naman siya injured. Di ba? Parang ganun. Parang sideline lang talaga. Actually, parang yung future ng WWE. galing siya sa point na, may segment siya with Austin, di ba? May segment siya with Vince McMahon, di ba? Tapos biglang nawala. As in zero. As in talagang money in the bank pa siya, di ba? Simula nung last time na relevant siya nung kay John Cena eh. Yun, no? Yun pa. So parang, ba't kaya siya parang binangko, no? Masyado sa dikit kay Vince eh. Baka yun. So parang dinis-associate sila, parang gano'n. Pero nung tag team champion ba sila?
Triple H ba yun? O... Triple H. last year. Pero may Vince McMahon pa rin nun. Parang ganun. Hindi pa siya ostracized. No? Ay, hindi. Nga. Triple H. Last nun. year. Yeah. Bakit kaya? Ang weird nun. Kasi magaling din si Grayson Waller. Yung fucking finisher niya, yung tumbling na Kayo mo stunner. promo. Magaling din yung, hindi, yung Grayson Waller na panagsalita. Magaling din siya magsalita. Maybe it's because in the same way that Vince McMahon doesn't like Southern wrestlers kasi nakakainis yung accent. Diba? Dahil Australian. Oo, diba? Kahit ako, nauuhumay na ako kay Wade Barrett. Hindi naman Australian si Wade Hindi, I mean, wait. I mean yung Utak accent. nito. Alam mo ba yung utak nito? Kung paano tumatalon? Hindi, I mean the accent, the foreign. Ayaw mo yung accent. The foreign accent. Kailangan mga AJ style sounding kayo lahat. Oo. Diba? Pag-usapan natin kung bakit ang pangit ng match ni AJ Styles. Dahil ba kay Hindi ko Logan gets Paul? Hindi, I think may sinabi as a non-wrestler. Baka tumatanda na siya. Maybe that's a big part. Hindi na nga ginawa yung fucking moonsault reverse DDT niya. Hindi naman niya ginagawa na talaga yun. Sorry for the boys. Springboard May moonsault theory slap ako. drop. Pare. Di ako sure. Pero Hindi kaya ni Logan. yung heat, parang hindi masyadong maano yung heat eh. Kaya ang weak ng comeback. Logan Paul yun. Possible. Oo. Tapos yung mga heat niya, ang impressive kasi. So parang, Tama. Diba? Dapat mas heelish. Hindi siya nag-work as a heel. Oo nga, fucking nagpa-frog splash ka. Nag-flippy shit siya. Tsaka mga impressive na moves eh. Doon nagpa-buck shot. Parang sinokis niya lang yung athleticism Moveset niya. Dapat yata, kung nag-heel ka, puro strikes, holds, no? Parang ganun lang dapat. Hindi yung masyadong... Sana nilagay niya yung ganung moveset niya sa falsies na. Pwede. Oo. Alam mo ano yung falsies? You fucking shit. Yes. Kunwari, yung falsy nung in-stomp si CM Punk tas nag-kick out siya. False finish. Naks. Galing naman ito. Alam ko yung heat. Ano yung hit? Yan yung offense ng kontrabida. Alam Alam mo yung tawag sa offense ng bida? Ano? Shine. Actually, technically parts siya ng match. So, Okay. wow. Ano, you get what I'm saying? Gets naman siya. Diba? So, sa simula, usually. Kumbaga parang, kung natapos na yung hit, shine pa ba yun? Parang hindi na, di ba? Hope na yun, di ba? Hope na hope yun. spot. May hope spot nga. Hope spot pa yan. Which is a false shine. Parang, False comeback. False comeback. False comeback. Yeah. Iba yung comeback. Dude, sobrang nagustuhan ko rin yung LA Knight. Gusto mo yung LA Knight na, ano yung ginawa niya? Sinalubong niya yung... Yung BFT. Tapos yung top rope. Nag-mark out eh. Sumigaw siya nun. Tapos yung top rope pa rin, German Super. Dude, kaya niyang gawin lahat. And sinasayang lang siya ng E. Champion naman siya. Champion niya lang. Sinasayang siya ng E. Grabe ka naman. Dude, dapat champion na siya ngayon. Champion siya Ang dami. Dude, kinalaban niya si Roman dati. Ito yung Sobrang stocked eh. Ito yung theory ko na Ba. kasi maraming mga tao sinasabi, sayang lahat ng sinagasaan ni Roman para lang mangyari kay Cody na mag-aano lang kay Cena. Yung kay Roman, yung ganong klaseng ring, hindi mo siya pwedeng tignan as a singular person. Kasi ang daming tao nagbe-build up. Actually, lahat naman ng reigns ganun eh. Ang daming taong dapat nag-champion na hindi nag-champion. Which makes it a stronger champion. Ganun yun. So, reflective siya of gano'ng kalakas yung locker room mo. Hindi gano'ng kalakas yung isang tao. Medyo stacked Tingnan niya yung mo. locker room. Booker ako ng Filipino Pro Wrestling. Sobrang Tsaka stacked niya nung... Ang dami naman din nila naangat with that ring. Yes, exactly. Sami Zayn, Jey Uso, LA Knight. LA Knight, Kevin Owens. Kevin Owens, diba? So, Ramon Marino. Ramon Marino. Damian Priest. Ang pangit But, galit ka lang sa mga Pero yung edgy. ano? So, kung Hindi ako galit sa Edgy. Gusto ko si Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa. Pero nung Judgment Day na heel, Damian Priest. Okay. Working Sakto lang. Hindi ako super. No, walang hatred. Di ganun. Ngayon talagang, Ang pangit ng gear niya eh. tangina, labo eh. Gold and black. Tapos yung entrance niya habang nagigitara yung Scary King. Oo. Gumaganon-ganon lang siya sa Oo nga. Pumos ka man lang sa mga tao. Oo nga, no? Hindi gumagalaw yung upper half ng mukha niya eh. Parang, dude, ano ba, wala ka ba? Kalaban mo si Drew McIntyre, pare. Sobrang kompleto tong taon to. Ang dami niyang pinagdaanan. Tapos ikaw parang, Puerto Rico. Look at my Puerto Rican Puerto offense. Rican offense. Ganyan. Oh, I did the Gagamitin mo yung Street old school. Alam mo, buti nga, yun yung finishing spot nila. Para mapasabi na hindi siya si Undertaker. Okay. Nung nag-old school siya, pumuko sa table, tapos ayaw mo tanggapin yung bump na maayos. Diba? Kainis eh. Yung Claymore, pare. Sino nagsasell ng finisher niya? Hindi niya binump, pare. Twisty lang siya. Totoo ba? Hindi nakalimutan ko na. Hindi niya binump. Umikot lang siya. Umikot lang siya, tapos lumuhod siya, tapos saka siya bumagsak.
Dapat limp yun, pare. Gusto mo yung ricochet Gusto ko yung ricochet shit, pare. Yung Pa nag-bumps, mag-backflip ulit. Ganun ulit. Ang problema parang ang tagal nung entrance niya. Yung bago siya lumabas. Parang kala mo naman kung sino, di ba? Tapos Parang New York. Skinny fat. Talagang grabe. Pag nakita mo si Drew McIntyre, tapos hindi ka magaling sa kahit ano, mababerry ka talaga kasi mukha talaga siyang wrestler eh. Alam mo yun, mukha talaga siyang tangina, ano ba to? Diyos ba to? Puta. 300-pounder na nagsa-senton dive sa Oo, labas. pare, ang mabilis gumalaw, di ba? Puta, yung mga pata niya, pare, talagang... Naalala niyo yung, yung clip na nag-dive siya outside, doon sumabit yung titi. Sino to? Si Drew McIntyre. Tapos pare, gano'n siya kaangas. Malaki rin burat niya? God damn. Malaki din burat niya, loyal sa asawa niya, malaki burat niya. Tumama yung claymore niya sa top rope, pare. Recently, kinas siya sa isang Batista movie. Alam mo bakit? Kasi tinanong siya ng director, hey, do you know anyone na wrestler or baka may kilalang wrestler na would make you look small? Pero kailangan, ano siya, parang European, parang gano'n. Tapos sabi ni, I have just the guy. Gano'n talaga. Kaya siya nakas si Drew McIntyre. Tapos siya yung bagong sponsor ng Under Armour ni The Rock. Oo, di ba? Yun ang tama. Yeah. Parang bigyan niya lahat ng belt kay Drew McIntyre. Yes, I want him to be champion again. Kasi yung pandemic run, hindi talaga justified. Yes, no. Walang pop eh. He was also good as a babyface eh. Kasi isipin mo yung pop na nakuha niya na eliminate niya si Brock sa Royal Grabe Rumble. Grabe yun. Tapos pagdating dun sa laban nila ni Brock sa Royal Rumble, Walang sa tao. WrestleMania, walang tao. Parang Nakatina siya sa camera. Ang lungkot. Lungkot nun, dude. ang lungkot nun. Diba? Gumanon lang sa thank you, I love you. So, parang, walang tao. Ilan taon na ba si Drew? 39. 12. 12 pa lang yun eh. 39. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa talaga. 39. Tapos hindi naman siya, pwede, malaki siya eh. Pwede siya mag-slow down naman eh. Kung tumanda siya. Hindi. Wala slow down na nga yun eh. Puta. Okay. Pare sobrang lupit ni Drew McIntyre. I love him. Nung wala siya sa E before that, yung nag-pilgrimage na siya. Dude, nag-main event sa kalaban niya si Grado, pare. Who's great though? Yung sobrang comedy wrestler na pumapasok ng Madonna yung... Okay. Main event siya, 2,000 yung draw niya, pare. Tapos sobrang wild nun tao. Diba? Sobrang fucking... That guy is like a star. And I think nakakaburat na yung peak niya nangyari sa pandemic. So, parang medyo hassle. Sana bigyan pa siya. Diba kahit ako CM Punk fan ako, sinabi ko naglaban sa tangina. Ibigay yan. Posibleng hindi. Ibigay yun dapat. Siguro dapat, heavyweight. Sabi ko, sabi ko dun sa match ni Damien Priest sa Drew McIntyre. Sana ma-claimers matanggal yung eyeliner niya. Kakainis eh. Tsaka ba't ganun yung ano niya? Fucking gear niya. Ang daming edgy wrestler na Gold? Ang daming mamukhang CAW na wrestler pare. Sayang yung di ba nag-champion siya last year? Yeah, nag-champion siya. Nakakash in lang ni Wala. Damien Priest. Nag-champion na siya. Kahit bumalik siya sa mid-card pare, okay na yan. Okay na yan. Sige, So, fine. pag-usapan natin yung triple threat women's pare. Okay, sige. Tapos pagkatapos nun, huwag nating kalimutan, may nangyaring Cody Rhodes versus John Cena. I just wanna know, how do you call a match like that? Kasi sobrang Sulat fluid. yun. Sulat yun. Ay, sulat ba? sulat yun. Ah, Sulat okay. yun, ha. Sobrang, parang planado lahat yung putang ina na Alabama. Basta nauntog yung ulo ni Io Sky. Spots. Oh, Spots talaga. fuck. Ganda. Ang fluid. Sabi ko parang comment ka dun sa match na yun, parang 1 month to pinaghandaan, 1 month to sinulat. Oo. Parang Sobrang 1 month, fluid. yung nung nire-rehearse nila parang for over a month ago, parang ganun. Alam na alam eh, pati yung timing eh. No? Kung saan sila babagsak, saan yung susunod na spot. Oh, ganun. anong corner yung gagamitin, di ba? Galing. May mo, ganun talaga sila kagaling. Grabe ka naman. Pwede rin naman. Di ba? Pero may mga spot na talagang mahirap i-call on the fly. Like sabi daw kasi ni Samoa Joe nung sa TNA Unbreakable Unbreakable. 2005. 2005. Kasi May part doon na nakalimutan nila yung gagawin niya. So, nag-improvise na sila. Kasi yung part na, pag nakita mo yung part na yun, may gets mo na pwede nila i-improvise eh. Alam nila yung moves ng isa't isa. Pero itong, nung kay Io, Bianca, tsaka kay Rhea, hindi naman normal moves nila yung ginagawa nila. Like yung part na tinama, yung finishing, yung tinama si Io dun sa ring post. Grabe yun. Hindi naman niya ginagawa every week yun eh. Di ba? Mga ganun. Grabe yung ano na yun. Yun lang yung take away ko sa Fatal 4-Way. Kasi halos parehas yung finish. Na Frog Splash. pinfall tapos inano niya. Moonsault yung kay Io. Frog Splash yung kay Dom.
Pero parang same na same lang. May gusto pala akong pag-usapan na match. Ano? El Grande Ay, American. Oh! Sobrang ganda nun. Sobrang ganda. Teka, pag-usapan ng after. Ito yung akin. I think nakatulong din na sobrang over ni Rhea. Kasi kung, like si Bianca over, si Io over, pero si Rhea, umaabot na siya dun sa, ito na yung point na, nandito ka sa level na to, Yes. na main eventer ka na. Yes. Pero hindi ka pa masyadong over sa kumbaga parang hindi ka pa The Rock, hindi ka pa Austin, hindi ka pa main eventer talaga. Si Rhea nandun na siya. Yeah. Parang yung pop na nakuha niya, tangina Malatrice Stratus na eh. Dude, yung fucking suit niya, yung fucking, Superstar. yung may, grabe. ganda, Oo. metal. Tapos gustong siraan ni Red. Kasi parati niya sinasabi sa akin, kamukha daw niya si Chris Motionless, pare. Yung vocalista ng Motionless in White. Kamukha niya. Naka-makeup kasi. Naka-makeup siya, Red. May isa pang tawag doon, may isa pang gusto mo si Chan Chan, sabi niyo kamukha doon si Inka Magnay. So parang layo, puta, grabe. Kamukha ni Rhea? No, layo sobrang. Tangina mo Chan Chan. Hindi ka na welcome dito. Sa kaya na nakuha yung bruise sa mata niya. Fuck. Ang ganda. Ang ganda ng buong match na yun. Oh yeah, I will say. Tapos akala ko may hirapan si Bianca mag-keep up with them kasi dahil nga si Io sobrang mamaw na wrestler. Hindi. Sobrang parang Everyone's parang naging star pa siya dun eh, di ba? Hindi naman sa akin compare ko yung yung sa women's matches versus men's matches. Pero kino-compare. Pero kino-compare mo. compare mo. Ayaw na niya magsita. Pero parang hindi ka nanonood ng women's match. Oo nga, tama. Yun yung gusto ko rin sa, like, maraming wrestlers na, paano ba to? Ang hirap na itong trap na sinet mo. Hindi, ako na. Ikaw, take it. Ang kulang na lang kasi, may spot dapat na mangyayari doon. Bubuhatin nilang dalawa ni Bianca tas ni Rhea si Io. Di ba naka-suplex position? Tapos biglang maglalaplapan silang dalawa. Kira talaga na ito. Alak ko, Yan na lang yung para 6-star match. Hindi kami sanay, okay? Kinondition kami ng Attitude Era, okay? Andren, thank you. Nagsabi ka ng mas pangit. Yan na lang yung kulang, dude. Naligtas mo ako. Isa pag nanonood kami ng women's match, lumalabas lang yung Attitude Era-ness mo eh. Sino yung naglaplapan, by the way? Not sila. Kaya ko na depensahan yung sinabi mo. Sable Torrey Wilson. Oo, mga ganun, di ba? So may mga nag-high five lang na matataba. Kaya ko na depensahan sinabi mo na parang, sabi mo, hindi mo na feel na women's matches siya. Kasi usually sa women's matches, may tumitili. Yun din. Yun yung nakakita walang sa masakit women's sa tenga. matches. Hindi kasi Joshi style yun eh. Di ba si Emmy nung pumunta siya dito, parang isa yun sa mga tinuturan na every time you do a move, sigaw ka daw dapat. Parang kiya nila, parang ganun. Para ma-infuse yung energy ng crowd. Pero I think sa ganong level ng hype na yung crowd, di mo na kailangan gawin yun. Anong magaling doon? Si Io, yung ginagawa niyang post na parang, utang na baliw akong Haponesa. Sobrang nagpapap ako doon eh. Parang talaga, tangin mga baliw nga siya, no? Baliw siya. Oo, di ba? Ang ka ng talon eh. Oo nga eh. Nag-shorts pa siya noon sa Raw. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Never mo ginawa yun ever. Na nag-short siya? Oo. Bakit? Tapos tumalikod pa siya. Never niya ginawa yun sa entrance niya. Parang alam niya yung ginagawa niya eh. Ay, nako. Dude, very few Def Revel wins yung intro music. Ang ganda ng entrance niya. Nino? Eos guy. Talaga ba? Bago naman music Def niya. Rebel ba yun? Def Rebel yun. Very Very rare Def Rebel win, pare. Def Rebel ba yun? Hindi. Def Rebel yun. Def Rebel yun. Tokyo something. Ano yun? May tawag nun eh. O Tokyo, Japan. Hindi Tokyo Japan. Tokyo Shock yata or something like that. Tokyo Japan ng puta. Basura. Tapos sinusubukan kong gawin pero sumasakit lang ang likod ko. Yung ano? Yung kasi magbe-bend si Io Sky doon eh. Oo. Well. Pero the best pa rin talaga yung kay Rhea Ripley, yung apakan niya yung floor. Putay aaskikin niya, tapos puputok, di ba? Tapos sana mukha ko yun, di ba? This is my brutality! Diba? This is my brutality! Pero ano eh, sayang yung may belt pa siya, yung gagawin niya bigla. Oh my God! Yes! I think she's one of the biggest na ever. Like, bigger than Trish, bigger than Doon ako nabubulat. Kasi para sa akin, yung nag-carry ng women's division, bukod kay Io, is si Rhea tsaka si Liv. And nainis ako na sila yung may biggest feud I would say, sila yung pinaka-biggest feud last year. Yeah. Tapos hindi nila ginawang WrestleMania feud. Kaya nga eh. Which is ako parang, andyan na eh, custody of Dominic.
pare. Andyan na yun. Nagawa na nila eh. Walang kasyon, putang na. Pero kung ginawa na rin sa Mania, walang moment si Dominic eh. Importante na. Pwede pa naman siya magka-singles match. Oh. Sabagay. Pwede naman. Tangina naman eh. Burat. Nakakainis. Pero okay lang. At least maganda naman. Si Liv kasi parang ang underwhelming nung nangyari. Hindi! Dude, she's one of the biggest women's. Oo, pero top draw siya. tapos binalik lang yung belt sa kanila after. Sana binigyan na lang siya ng WrestleMania win, di ba? Parati siyang runner-up sa Royal Rumble. Tapos parati siyang short-handed sa Mania. Well, Grand Slam champion na siya, Red. Paano mo alam? Tag team. Oh. Universal Women's. Wala siya. Wala? Women's World. Women's World. Tapos yung kay Iyo. Anong tawag dun sa belt na yan? Women's Wala World siyang Champion. mid-card. wala siya ng kay Sari Manok. Ang ganda ng point mo, like, wala bang mga PD dun sa, ay, wag! Oh, wala bang, nung naglalaan ka from locker room na doon ang pangit niyan. Pwede ba? Wag mong gawin. Gubarin mo na lang. Ang dami na yung veterana doon. Di ba? Wala nag-input sa kanya na, dude, mukha kang manok. What if may hit pala siya sa lakas? Baka nga. Hindi, maganda yan. Maganda yan. You look beautiful, Lyra. Ganun ka stuck, like, walang match si Chelsea Green pa. Yun din, yun yung akin. Tangina siya pa yung hindi na-book. Siya yung nagdo-duel. Ganda lang bagong stable niya, man. Ang hirap din talaga mag-book ng WrestleMania. Kailan nag-start yung ganyang WrestleMania na hindi dinedefend lahat ng titles? Oo nga eh. Diba? Matagal na rin actually. May mga ganun na parang pag walang magandang feud yung US or yung Intercontinental, usually parang scramble match lang, ganun. Multi-man. Multi-man. Sa tingin mo dapat nagkaroon pa ng women's na tag and mid-card? Ito gawin nila. Night 1 lalaki, night 2 babae. Gago, dude. Gawin mo night 2 babae? Oo, ano man, putang ina ko. Night 1 babae, night 2 lalaki. Mas okay night 1 lalaki para hindi ka puyat. Diba? Hindi ka kailangan mag-leave. Hindi naman. Pero baka ganun. Baka pwedeng ganun, diba? Night 1, night 2. Diba? Kapag babae na, at least iba pwedeng paaltab-altab ka na lang sa PC. Diba? Doon mo na kunin yung grab order mo. Hindi ko kasalanan na nilagay nila sa CR break match si Tiffany Stratton at si Charlotte. Ganda pa naman na yan. Okay, antok na ako, kailangan ko matulog. Pipili ako ng isang match na marutulog ako. Wala, yun talaga eh. Tiffany Stratton. At least maganda entrance si Tiffany. Yung Barbie. Barbie. Sakto lang. Parang tapos na yung Barbie eh. Parang, tangina. Ano ba kayo? Get on with the times. Para si Travis Scott, sobrang dude. Kailan ba siya sumikat? Like, 7 years ago, pare, tangina. Hanggang ngayon narinig ko yun. Sobrang sakit sa ulo. Yeah, dun sa main event. Yeah. O yun, sige, sa main event na tayo. Gusto nyo ba yung nangyari? Underwhelming para sa akin eh. Underwhelming. Bitin? Sa akin maganda. Maganda nga. Fucking Mark. Bakit maganda? Sige. Unahin natin. Hindi. Feel ko sasagot ako as a wrestler. Hindi, teka lang. Doon muna tayo sa general take ng lahat na to. Kasi ikaw yung mas naiiba eh. Bakit siya pangit? Tingin mo. I was expecting a lot, as simple as a lot more run-ins. The Rock. Oh, The Rock. Kahit si The Rock lang. Walang kinalam. Like, parang sobrang integral part ka sa pag-heel turn. Akala ko nung lumabas si Stone Cold, baka gamitin nila pag lumabas si The Rock. Putang ina, diba? Oo, angas na rin. Putang ina, diba? Tapos mag-build up sila. WrestleMania 42. Rock Austin 4 pare. You think you're special. Ganun. Diba? Tapos ulit, Limp Bizkit ulit yung hype pass. Anong tingin mo sa main event? Parang nakulangan din ako. Kasi okay lang naman kung wala lang run-in. Pero isang beses na nandaya si John Cena eh. Oo nga. Hindi siya madami. Wala, konti lang yung falsies. Takin na 4 na AA, konti yung falsies. Pero there are parts na nagustuhan ko yung 5 moves of doom niya. Ginawa niya na mabagal. Sobrang bagal. More of like fuck you to the crowd. Pero gusto ko sana if nandaya siya ng mas maraming beses ng pa. chain, no? Malabas siya ng chain, di ba? Kinuha niya yung chain na John Cena chain. Yung parang ginawa ni Austin kay The Rock yung tinagtad ng chair shots. Yun. Di ba? Kasi parang hindi siya heel eh. Parang hindi ko, bukod sa binagalan niya yung moves niya, hindi ko masyado naramdaman yung difference niya from John Cena na face eh. Totoo. Ako, ang feeling ko, may theory ako na sinadya nilang pangit. Bakit? Kasi hindi naman he wants to ruin para sa akin, hindi siya make or break
na match eh. Like, kunwari, kahit anong mangyari sa match din, kunwari, nakatulog si Cody, napin siya na maaga. Alam mo yun, tawag doon, may manonood pa rin ng Raw after. So ako parang feeling ko, deliberately, ano yung pwede natin gawin para maburat yung mga tao. Which is, okay, sige, sinong ayaw nila? Si Travis Scott. Sinong gusto nila? Si Drac. Huwag natin gamitin si Drac. Diba? Ang dami, diba? Sinong mag-run in na ganyan? O anong ina-expect nila? Maraming run in. Tease natin si Stone Cold sa simula. Para mas madali yung transition sa feud na Randy Orton. Siguro. Or para talagang, kasi ilang years nilang binild up na face si Cena eh. So, paano ma-solidify yung talagang hit niya? At tapos nandun sila sa point na, pwede natin gawin to na hindi maapektuhan yung draw natin. Diba? So, may chance silang gawin yun. So, feeling ko talaga, imposibleng, oh shit, kala namin maganda yun. Hindi nyo nagustuhan. Imposible, dude. Andun si Triple H, andun si John Cena. Yung dalawa pa lang na yun, imposible na parang di nila alam na basura yung maglakad si Travis Scott ng ganong katagal. Sinadya nila yun. May nabanggit din si Calinueva nung time na nanonood. Sabi niya, hindi to, kumbaga sa series, hindi to season ender. Hindi. Start ng shit. Tama. And they were booing Cody. Last Mania na ni Cena. Yeah, kaya gets ko, like, how can you not cheer for Cena? Hindi, putang ina. Magulo yung tingin ko tinatry nilang mag-face turn si Cena. Tapos heel turn si Cody. Parang yung nangyari kay Hogan. That kind of rules? Yeah. Hindi. Kaka-turn lang ni Cena. Tapos sobrang monumental turn. Tapos mangyayari yung turn ni... Gusto ko sila mag-heal si Cody. Gusto nila... Homelander. Dahil sanood sila ng The Boys. Mukha niyo si Homelander. Dapat Homelander siya. Kamukha niyo si Homelander. Mga tanga. Hindi naman ganun yun. Sorry naman, Red. Okay, so ba't mo nagustuhan Mr. Tiago Jim, bro? Parang di kailangan ni Cena na Kamiyak. fast-paced eh. Tama naman. Kasi sa pace niyang ginawa, grabe pa rin reaction ng tao. So, bakit mo kailangan pang gumawa ng more? Tama. Squeeze it na lang, parang milk it. Siguro para siyang Roman Reigns na match with less drama. Oo nga. Or Brock Lesnar match na mas matagal. Parang ganun. Gets ko yung point na yun. Pero yung finish, yung Travis Scott of it. Bitin. Pangit doon. Sa akin siguro may mas maganda yun kung yung hindi nila binagalan yung pacing yung paglabas ng Travis Scott. Parang mas gusto ko na for me, mas mag-work sa akin yung kung parang biglang, parang out of nowhere, dumating yung si Travis Scott. Galing siya sa crowd, di ba? Pinalo siya ng belt. Okay. Parang feeling ko gusto lang nila paabutin sa chorus talaga yung kanta. In-advertise lang. Pwede actually. Hindi, pero yun nga yung sinasabi ko, ang simple ng fix eh. Tapos, ang pinili nila is blatantly kung ano yung pinaka hindi mag-work na maglalakad ka na historically, alam ng lahat na mahaba yung rampa ng WrestleMania. Doon ka mag-isimula, ang tagal mo pang lumabas. So, ibig sabihin talagang sinadya nila na talagang ganun yung mangyari. At alam nila kung ano yung magiging reaction ng tao. Aura farm siya eh. Totoo. Yun yung pagdating yun, meron ng 5 SmackDown di Cena, nakakatawa. gusto ko yung finish na belt shot sa ulo. Kasi feeling ko kailangan na ulit bumalik yung ganong klaseng finish. Yung hindi lang, yung dirty pero hindi lang. Talagang tama ka sa bitin. Like, may weight, no? I was expecting him to kick out eh. Ako din eh. Yun lang. Ayun nga, para mawala na yung ganong expectation. In the future. Nung nag-3, parang, tapos na. Yung tinamaan si Cody tapos nung pinin siya ni Cena, nasabi ko, di ba? Sabi ko, parang ito na, tayo na. Parang gumanon ako eh. Tapos nung nag-3, parang, ay puta, ginawa ka nila. Parang bad trip, di ba? Nakakainis. Pero maganda yung point mo na, sino nagsabi, this is the start of the story. Si Kali. Kali Neva, shout out. Kali. Fiend. Fuck you, Kali. Fiend. Ano ba ibig sabihin ng Fiend? Ano ibig sabihin ng Fiend? Let as me a in. young person. Yung let me in. Let me in. Fiend yun eh. Diba? Ano yun? Hurt! Bursting flies with his mouth. Sobrang edgy na ganun. Pero gumagana eh, di ba? Kala niya si Damian Priest, ganun ba ka-edgy? Gumagana ba? Dude, dinadala mo ba yung ulo mo? Ulo mo, di ba? Yung ginawang mukha mo, lampara. pare. Entrance si Damian Priest, gumanon lang siya, tapos may fireworks na. Corny. Sobrang corny. Tangina. Alis pa, buti na lang maangas yung finish niya. Parang nalilito siya eh, no? Parang ligaw siya. Parang ligaw na mama. Parang, alam mo, nasan ka, kuya? Nasa WrestleMania kayo, kuya.
di ka hype, di ka kahit ano, di ba? Ang layo eh. Compare mo kila Edge na pag nag-entrance. Wild, di ba? Yun talaga. Putang ina. Lahat. Para sa akin, sa lahat ng performers doon, ang pinaka-bottom is Damien Priest tsaka yung payat na Viking Raiders. Yung Si Eric. Wala siyang ginawa eh. Yung payat na Viking Raiders. Yung isa nagwawala eh. Ang daming moves ng isa eh. Tapos sila, sumisigaw siya minsan. Ako yung tumatanggap ng bugbog. Ganun. Yun, importante yan actually. Pero tangina. Kung na-outperform ka ng payat na Viking Raiders, mapag-isip-isip ka na pare. Okay nang inang yan. Street fight ka pa. Wala ka man ng weapon na special or something. Hindi mo siya labas ng bow and arrow, di ba? Archer of Infamy siya, di ba? Inang yan. Ayaw mo Street King. Ayaw kay Punishment Martinez na payat. Gusto ko yung mataba siya. Pero maganda yung match. At least. Oo. Daming weapon spots, naghahampasan lang sila ng steel Dahil steps. kay Drew yun. Dahil na, dude, nadala ni Drew, like, Drew turns everything. Put all the belts. Gusto mo lang talagang panoorin si Drew mang-upak eh. Yun talaga yung suntok niya parang masakit eh. Alam mo yun, diba? Pero hindi nga brutal yung ano. Hindi ganun ka-brutal. Hindi siya yung tipong pakainin mo ng thumbtack sa super kick mo. Mga ganun. Mga ganun parang mas brutal pa yung yung CM Punk. Yun nga eh. Sobra. Alam mo bakit? Feeling ko hindi pumayag si Damien Priest. Matakot siya, no? Sinabi ni Drew, mag-blade time dalawa dito. Sabi ni Damien Priest, masakit ba yung kindos? Nagtatakip ka ng ulo eh. Nagtatakip ng ulo eh. Tanggapin mo! Ha? Di ka ba ng wrestling ng bata ka? Minsan gusto mo lang talaga, ano kayo paramdam nito, no? Mapalo ka sa mukha ng unprotected, di ba? Huwag gagawin yan, by the way, kasi medyo masakit siya. Tsaka medyo may effect siya na weird eh. Hindi. Di totoo yung CD. Kami dati na baking tray match kami dati yung ABT. Grabe yan. Gigil siya sa akin eh. Meron siyang hinataw sa akin noong una. Sabi ko, tatry ko muna hindi masyadong protected. Tapos pinalo niya ako dito. Naramdaman ko pare yung baking tray nag-curve. Tapos tumama sa bato ko pare. Tapos ako parang, hindi siya masakit. Pero parang after na match there, ang hina ng pandinig ko. Shit. Kasi ang lakas mo nung tama. Try mo na ba yan? Nagka-match ka na ba ng ganun? Baking tray. Hindi, dude, like, I would think yung strap match nila with fucking... Solid din yun. Dude, hindi ba masakit yun? Alam ko Masakit pare, masakit. Yun. Sobra. Dude, may hinampas sa mukha ng strap eh. Sobrang di daw siya masakit. Yun yung tinatanong ko sa kanila. Hindi, masakit. Masakit ba? Masakit. Sa mukha naghahampasan ng Alam mo sinabi ng dalawa to sa backstage, dude, steal natin yung show. Huwag natin ipaalam kay Red. Kailangan may show pa tayo, masakit nga yun. Meron pa yung parang pinalo ka sa ulo. Lahat masakit. Lahat masakit. Huwag natin sabihin kay Red, pare, mag-aagaw eksena tayo dito. May on-trend spots tayo. Hampasan tayo ng belt sa mukha. Maraming ganong rest hindi nagkasabi ko ng gagawin nila. Nakakainis eh. Gusto ko magmura dun sa commentary, hindi ako makapagmura. Grabe yun. It got ugly. Hindi naman ugly, pero fuck, ang brutal nitong match nito. Gusto ko sabihin, tangana na itong dalawa na. Murad pala kayo, Filipino Pro Wrestling, meron kaming dojo show pa. Sa secret base, hanapin nyo lang po sa aming, kailangan nyo sumali sa aming, exclusive siya sa Facebook group members namin. Doon namin nilalabas yung details. It's a pay what you want show, so technically kung kupal ka, pwede ka manood ng libre. Sorry. Boss ay lalabas? Ilalabas ba dito yan? Para tuturo-turo. Hindi, wala ata kaming ganong budget. Boss ay lalabas? Bukas. Okay. So ilalabas na po ito April 27, Secret Show 2 sa Secret Base. Punta kayo sa Filipino Pro Wrestling social media para malaman nyo kung saan nyo makikita yung details. Nanood si Dex nung unang Secret Show, di ba? Nanood ako noon. Ganda. Merong Thank you, Dex, ha? merong Vico Soto lookalike eh. Vico Soto lookalike. Nanood ka ba nun? Yes, ang ganda nun. Manood ka ba this Sunday? Pare? This Sunday, yeah, I'll be there. And I'll pay. Kasi yung binayad ko dati, wala. So this time, Binayad ko dati, wala. Kahit 100 man lang eh, no? Pay by pero this time, Tapos puta naka-anim kang Philippines. tapos this time, mga siguro 300 na yun. Thank you. May, dapat na babayad ko nun parang 100 lang ata. Kasi yung mga nasa harap ko, yung mga nauna, nagbayad sila 500. Tapos nahiya ka. Sige na lang, Pero yun yung point namin din eh. Kasi kung
gusto namin ipakita na may lalaban naman yung local wrestling namin. Kasi siyempre, yung mga ibang tao, alam niya namin na hindi naman nila afford. Like, si Dex, wala siyang trabaho, tapos bobo siya. Tapos, na bobo. diba? So, makakanood siya. Ngayon, na-appreciate. Ngayon, kailangan ko na manood nung 1,000 pesos na ticket. Diba? So, bebenta niya. No bias ang Bebenta niya yung kidney no bias. niya. Ang sarap. Mag-wrestling ko lang sa atin. Hindi, no bias na Di ba crew ako nung last time? Ang sarap panoorin na, ang lapit eh. Lapit. Ang lapit. Oo, yun yung crowd. Tsaka yung lugar din, mainit. Wala. Kasama yan, parang yun yung na-feel ko na parang, oh shit, medyo PWG levels type. I like this ang FPW NXT nyo. Hindi naman. More of main roster guys pa rin naman yung Ang ganda kasi ang lapit, tapos naririnig mo yung slams nyo talaga eh. Ganun. Tapos nung kayo yung laban nyo, lumabas pa kayo na ring, di ba? Hindi ka pala mas. Ay, sila pala yun, sila Kali Nueva. Tsaka si Legendarius. Si Legendary. Kalaban niya si Winner Aguilar. Kamukha kasi ni Winner yung puta. Bad trip! Kami dalawa niya. Ang ganda lang mas. Tumatawa lang kami ni Alexio. Kalaban niya. Kamukha si Winner Aguilar. Si Bad Trip. May mga nagko-comment pero amukha raw na Shernan. Asama. Yung the Pinoy guy. Tayo ang daming ganun lang talaga eh. So, yun, enjoy nyo yung, kung gusto nyo manood ng local wrestling, I mean, hindi siya WWE. Yun yung nahihirapan ako minsan pag kino-compare kami sa WWE, di ba, ang daming mga ganun. Dude, ang layo ng budget nila sa amin. So, manood wala kayo pang steel cage match eh. Di ba? Wala, never namin gagawin yun. Kasi, mahal nun eh. Mahal ba yung cage? Oo. Okay. Chicken wire lang yung Ladder possible. Kami. Ladder possible. Pero pag nasaktan kayo, wala kang pambayad pang ospital nyo. Ganun din yun. Diba? Galing nun. Lalo na yung nung DDT nga sa harap. Parang, kita no? Parang masakit talaga yun. Iba yung life. Nag-mark out nga kami lahat nung may false injury doon. Tumingin kami lahat kay Red eh. Totoo ba yun? Di ko alam. Ayaw ibigay yung putang ina. Hindi na alam. May mga times na ginagawa ko lang yung matchup tapos sabihin ko lang anong klaseng match sila na bahala. Okay. So, pero may mga times na gusto ko pag sapak mo dapat nakalabas yung isa mong pinky mga ganong klase. Ganong ka-intricate. Bakit Tamusok pa sa mata. Sino yung tatalon sa hanap pero nauntog sa Si kita? Sam. Si Sam. Putang ina. Grabe yung roof awareness. Gusto ko nga yun na in-address yun eh. Kasi parang, hindi ko sinabi sa kanilang gawin yun pero parang I guess sa utak nila, kailangan natin address na may ceiling na mababa at aware tayo na may ceiling na mababa. Parang ganun, di ba? Kaya natalo yung altitude guy sa Baguio. Si Sam. Kasi hindi niya na-utilize yung full moveset niya kasi limited. So he was at a disadvantage. Tsaka walang aircon. Kasi sanay siya sa malamig. Yung strength niya nun, 50%. 50%. Wala rin siyang ube. Yung dala. So everything was working against him. Naka-nerf siya. Iniisip ko nga dapat sa character niya. Parang, dati pa to. Di ba ngayon para kasing, so ngayon ang ginagawa ko sa kanya is, sabi ko, Sam, pagdating mo dito, kailangan mamigay ka ng ube sa crowd. Tapos sabi sa literally, ito yung gano'n ka indie wrestling, it's just indie wrestling thing, sir, ang mahal ng ube. Sabi niya, ang laki na ng pamasahe ko, tapos bibili pa ako ube, parang di kaya. Sabi ko, di sige pare, Gcash ko, ako bibili ng ube. Abonohan mo lang, babayaran kita, ganyan. So every time, sasabihin niya sa akin, ito, bumili ako ube, ganyan. So, papakita niya yung resibo, bibigyan ako, ganun. Tapos naisip, tangina, nga, nung gastos nito, kasi every time na ibo ko siya, extra yung bayad kasi bibili siya ng ube. So naisip ko, bili na lang tayo ng ube na isa. Tapos gawin na lang natin parang earn. Parang ganun. Tapos pag natalo na siya, may gaganon lang ng ube. Tapos gaganon siya, di ba? Yung power. Para lang makatipid no? Putang inang kasi taga-Baguio siya. Taga-Baguio siya. Hindi nyo man nagigets yung ube yung power niya Tapos iniisip ko parang sabi ko, feeling ko naiinis na siya sa akin kasi sa kanya lang umi-input sa gimmick Kasi gusto ko talaga siya gawing caricature. Gusto ko sabi, pwede ba bumili ka ng Everlasting? Alam mo Everlasting? Yung bulaklak doon sa Baguio na hindi nabubulok. Sabi ko, pwede ba nakasuot ka ng Everlasting? Tapos may dala kang barrel man.
Sobrang caricature. Lahat siniksik mo siya ng Baguio. Basically, yung ube na yung compromise eh. Pero ang dami kong gustong pagawa. What if nag-entrance siya na Barrelman? Yun nga eh. Barrelman entrance or Kasama niya pa si Carrotman. or tipong magpapasok tayo ng kotse pero joy bus. 'Di ba? Or ano yung sikat na Victory Liner, naka-Victory Liner na sleeper bus siya dun sa loob. 'Di ba? Tapos hindi kita sa bintana kasi naka-recline yung seat kasi na-recline yung ganun. Parang Ayan na si Sam Baguio. Naka-deluxe bus. Tapos meron siyang yung everlasting, tapos may dalawang Barrelman May siya. dalawang Barrelman. Tapos nagbebenta siyang murang gulay. Tapos may mga strawberry siya. May strawberry tango. Yung ulo pala niya. kasi yung pag-angat ng upuan niya parang Alistair Black. Ganun, di ba? Sobrang caricature na lang taga ba. Mga kaibigan, nag-deluxe bus. Walang stop. Walang stopover. Denim jacket. Ihi na siya. Sambaligin. Ihi mo na siya, mga kaibigan. Kasi simula sa Maganda iihi mo na siya. So siya pumunta, umihi muna siya. Kasi sa Baguio, We'll be right back. walang stopover. At kadiri yung CR sa Victory Liner, mas. We'll be right back. Kasi iihi pa. Isang balasar. Sobrang bobo nun. Tangina gawin natin yan. Sorry, Sam. Sorry, Sam. Mahal ba yung budget? Kunwari lang. As a non-wrestler again. Natanga. Pero, mahal ba yung kunwari may celebrity na nanonood, tas yung i-focus nyo sa kanyang camera, tas sa ilalim, kunwari, puro Luca Vega, tas makikita nyo sa screen, artists, mahal ba yan? May kamahalan kasi kukuha ka ng live feed na screen. Tapos kailangan may mag-ooperate nung lower thirds. Ganun. Hindi siya ganun kamahal in terms of prod-wise. Pero dahil nga indie wrestling kami, Okay. marami kaming tinitipid na shit. Mga SOS na nun. Saka parang matrabaho sa prod yan. Matama sa prod. I mean, technically kukuha ka ng mga dalawang tao. Dun. Binabayaran sila ng hotdog eh. Ba't pa sila Sobra ka naman. Joke lang. Hotdog at tubig. Sobra ka naman. Uy, minsan dokito frito yung food namin. Yung kay Rocco Andox Nasino. ba naman? Andox ba? Yung kay Rocco Nasino, paano nangyari? Yung kay Rocco Nasino is nag-volunteer siya. Wala kaming binayaran doon, pare. Thank you, Rocco. Mahal na mahal kita. Thank you. Pero yun talaga, wala kaming binayaran at all. Nasino Heat. Nasino Heat, pare. Wala kaming binayaran at all na shit. Parang very willing siya. Tapos nag-train siya, di ba? Mga 2 beses. In fairness kay Rocco, talagang nakikinig siya. May respeto siya dun sa... Alam niya. Sa wrestling. Hindi siya yung tipong papasok lang ako, gagawin natin to, ganun. Tsaka wala siyang vibe na, artista ako. Wala. Tol. Taga GMA. Masakit yung. Masakit. Hindi okay lang. Sabi mo sa sakta nga. Sakit. Feed na yan. Kaya mo buhatin? Kaya mo buhatin sa match yan? Tingin mo? Pwede. Madali Tingin lang. mo? Siya yung Bad Bunny ng FPW. Oo, pare. Mga kapuso. Bad Bunny siya, Damien Priest. Okay lang. Tangina pare, kung mas over pa si Bad Bunny sa match, di ba? Putang inang yan. Dude, kailangan nyo ng edgy character sa FPW. Parang si Parusa. Sino pa si Parusa? Tas Wala kami edgy. Ang finisher niya, Ang hirap gampanan kasi ng edgy eh. The Reaper's Kiss, pare. Tapos back club lang siya. Halik ni Judas. Mga ganun. Parusa Nasino. Parusa na sobrang edgy na pala ng bilang nag-game si sige mag-wrestling ako pero ito yung gimmick na sobrang edgy pala Tangina, pinapatay niya yung mga tao. Lalabas siya sa ilalim. Tapos chokeslam ka. South of Heaven chokeslam. May isang burat na call doon. Naalala ko. Na nag-chokeslam siya, tapos sinabi ni Michael Cole, it's a modification of the South of Heaven It's chokeslam. a chokeslam! It's a plain chokeslam, pare. Anong modification doon, puta? Burat eh. Alam ko dati sinabi niya, sit down body slam, yung Michinoku driver. Talaga? Gusto ko, alam yung fist ko, lalabas sa screen niya. Parang nakalimutan ni Michael Cole na may Undertaker. May Kane, may Big Show. Hindi, Diba, feeling ko puta? para lang ma-acknowledge na, ginawa niya pa rin yung finisher. Okay. Sige, pagtanggal mo si David. Hindi naman gusto mo eh. Ano mga pag-usapan natin? Okay, sige, yung future na lang. Okay, yung future. Masaya ba kayo? Kasi sa point nga ni Kali,
the Maestro Calinueva. Baka sakali. Sabi niya, baka sakali. Tayo na, hindi niya catchphrase yan. Hindi niya catchphrase yan. Baka. yan yung Ross Jericho niya, par. Yung baka sakali. Welcome to Baka Sakali. Pangit. Talk show niya. Start siya ng arc. And I think malaking tema ng WWE moving forward is yung farewell tour ni John Cena. Feeling ko mag-extend siya hanggang next Mania. Feeling ko rin. Kasi mahilig sila magganyan eh. Yung last, isa lang yung once in a lifetime lang yung kay Rock Cena eh. Rock Cena, pero hindi naman. Tapos yun na yung mag-main event second night si Punk. Talaga ba? Hindi. Grabe naman. Possible, di ba? Ako sabi ko, gusto ko lang naman mangyari is sa last match niya sa December, sa end of the year, i-drop niya yung belt kay CM Punk. Kasi inisip ko, kung may last match si Cena, feeling ko si Orton, kaso gagawin na nila ngayon eh. Oo nga. So, baka kasi nga ang backlash sa St. Louis eh. Hometown ni Orton. What if hot potato yung mangyari dun sa time? Pangit. Biglang 27 time na si Cena. Hindi na mahabol, no? Hinat potato every week, no? Kasi he's not gonna end it as a heel eh. Cena's not Feeling gonna good din eh. end as a heel. May magkaka-redemption arc pa yun eh. Tapos magiging heel Cena. Ay, face Cena, heel Punk. Ang wish ko lang, sige fine, gawin mo yung Randy Orton. Pero ang wish ko lang moving forward is gumawa sila ng maraming Cena dream matches. Yeah, like fuck yeah. Cena, LA Knight, Gunther, Otis. baka Jey Uso, Otis, Akira Tozawa. Pare, El Grande Americano, Dominic Mysterio, pare, diba? Why not? Si Brutus Magnus, pare. Si Dick Aldis, diba? Nalabas si Dick Aldis bigla doon. Joe Hendry. Lahat na lang eh, no? Stephanie Vaquer, diba? Lahat na. If you smell that. Pero 26 days na lang eh. Si Julia. 26 days na lang before he retires. May clock eh. 26 days? Appearances. Ang dami nun. Ang dami pa nun. Ay, kaso yung iba, baka promo lang eh. 26 appearances. So, sabihin natin kalahati ng match. O, 10 ng match. May Orton na. So, CM Punk. Cody ulit. AJ Styles. Ayoko na. Pag hindi nag-Cena Gunther, titigil lang mo na ng rest. Pero kailangan niya maging face na doon. Hindi, okay lang yun. Heel versus heel. Heel versus heel, pwede yun. Medyo mahirap pa. Gunther. El Grande Americano. Tozawa. Joke lang. Otis. Breaker. Pare, oh. Rhea Ripley. Seth. Let's go. Seth. Wala bang Seth doon? Man lang. Di ba? Yun, okay na yun. Roman. Nakita na natin yung Roman. Okay lang. Maganda naman yung Roman. Face Roman naman. Oh, face Roman. Ano mangyayari sa Seth Rollins? Pag itong Seth Rollins na to, hindi niya kinuha yung belt kay Jay, mabuburtaw. Feeling ko dapat doon siya papunta. Kailangan eh, no? Oo, kailangan niya. Kailangan i-massacre niya si Jay. Oo, kailangan. Tipong na curb stomp tapos bumaon yung ulo dun sa ring. May butas. Nag-180 ka to. Nagano'n siya. Naka-stretch siya ganun. Kasi iwan lang siyang ganun. Parang okay lang na short train lang si Jey Uso na yun. Oh, chaser naman kasi siya eh. Tapos kahit i-gain na lang niya ulit sa... somewhere. Hindi na matatanggal sa kanya yun. Nag-world champion siya. Mismo. Parang si The Miz, di mo na matatanggal yun na 2-time champion siya. Saka main eventer siya ng WrestleMania. The best WrestleMania 27. Yung dumating si The Rock. Yung tinigil ng computer yung match. Yun yung the best. Yun yung wrestling, pare. Yung tawag dun, ang mukhang nanalo ng match is The Rock. Parang ganun yung nangyari, di ba? Parang, teka lang. Sinira niya yung computer. Bakit siya yung nanalo? Parang ganun yung feeling ko. Braun Breaker Cena or Shogun Shinsuke pa. Ano talaga yung... Kasi nag-Shinsuke feud na sila. Ito totoo suggestion. Finn Balor. Hindi. Umuwi na si Finn Balor. Para ma-solidify na heel talaga siya. Cena versus R-Truth, pare. Ay, oo nga. As in yung dudugo si R-Truth. Gano'n talaga. Patayin niya si R-Truth. Tag team sila. Never pa naging ganung si R-Truth, no? Na sobrang seryoso. Naman. Meron naman. Hindi, I mean yung dugo-duguan na. Ewan ko. Baka sa TNA. Yung
Kasi yung sa TNA, alam ko yung angle niya dun eh. Hindi ako, konti lang yung mga nananalong African Americans. Medyo seryoso yung TNA stuff. Tapos yung build-up, parang Triple H, Booker T. Wow. Mas matatalo lang si R-Truth. Putang inang yan. People like you can't be champion. Tell me. Rap was only good when white people did it. Tell me he didn't just say that. Yung Triple H Eugene, kung paano kinawawan ni Triple H Eugene, no? Parang Go yun. No? Tapos nag-start na sa comedy kasi kinausap niya nasa Bouncy Castle silang dalawa. Tapos nag-promo siya sa Bouncy Castle. Oo nga pala, nangyari pala yung pumasok si Triple H sa Bouncy Castle. Alam mo yung underrated kay Triple H, yung comedy spots. Dude naman. Meron siya doon, pare. Na-miss siya, di ba? Ni Tajiri. Pumunta siya ng backstage. Kinausap niya si Eric Bischoff. Pero umalis na si Eric Bischoff. So, kausap pa rin niya. Tapos hindi niya alam. Tapos kausap niya yung plant. Tapos gumagano lang siya sa plant. Marami siyang comedy spots. Ang galing na. Sobrang willing din niya eh. Reign of Terror, Shmain of Terror, pare. Na-disappoint lang talaga ako kay Booker T, pero everything else, that's good. Okay naman. Kasi people like him. But marami ring parts na it makes sense na siya yung mag-hold ng belt. Tapos it made more sense yung kung ano man yung reign na yun nung time na yun. Nag-make sense nung dinrap niya kay Chris Benoit nung time na yun. Nung pinush nila si Chris Benoit. Sayang lang. Sayang lang. Alam naman natin nangyari. Horseplay niya kasi. Medyo naging rambunctious siya. Ang nakakatawa, may nakita akong meme, if you see Triple H without a beard, pare, you're not winning that championship. So, I mean, for all it's worth, I think it's a good Mania because maganda yung matches. Yun naman yung pinaka-importante. Maganda yung matches. Plus, hindi siya parang naging season ender type na tapos na yung arc. Parang cliffhanger type siya na Mania. Sabi nga na Triple H, WrestleMania isn't the end of the story. Para siyang the start. We want to focus on our superstars. Si Vince McMahon yan eh. And Brett chose to leave this company. Para siyang Star Wars Episode 3. Tama. Episode 3? Bakit Episode 3? Kasi naging Darth Vader na... Tama. Not the youngling! May na-miss ako sa Mania, yung mga may segment na... Nakakatawa sa likod. With the legends. Mga ganun, or kahit sa ring. May nakakatawa yung si Stone Cold. Munti ka na siya nakasagasa. Ng tao. Akala ko, in-expect ko na medyo humaba yun eh. Kinilabutan ako dun. Ako din ako parang shit, ano mangyayari? Awkward. Kasi lahat, like nagpo-promo siya, lahat sila nakatingin doon sa binangga niya. Simpala yung binangga niya, unconscious na hindi na makabaho. Baka kaya wala siya nung main event. Kasi nakabangga siya. Wow. Tapos i-reveal nila yung binangga ni Austin. Nalabas naman si The Rock pa. The final boss. It was me all along, Austin. The final boss! The Rock! We got my bloodline rules. We got some Hollywood prosthetics. Sobrang gayat niya na. Ang layo na ng katawan niya. CGI. So may mga smoke and mirrors pa. Gulat ba kayo na hindi lang binanggit yung Moxley eh. Yung Ano ba? It had to be mentioned. Hindi pwedeng hindi. Nakakatawa nga yung nasa Shields. May mga shots ni Moxley. Pero as much as possible, pinapakita lang nilang dalawa. Pero like may mga tight shots na silang dalawa lang. I doubt John Moxley is like one of the malabo bumalik na nag-enjoy lang siya. Nag-enjoy siya sa getting suplexed into nails, pare. Parang paano kayo magninego yun? O gusto mo bumalik ng pwede ba ako maglagay ng maraming barbecue stick sa ulo? Yan yung negotiation. Niya. Nasa contract niya. Sabi nga, pwede ba ako maglagay ng maraming bubog sa suplex na ganun. Hindi mangyayari. Pero yun nga, I think never say never sa WWE. Oo nga naman. Si Punk nga bumalik. Si Vince baka bumalik. Pero gusto niyo ba? Not right now. Si Vince? Max. Yeah. Gusto si Max. Magkaibang Oo nga eh. Magkaibang sagot yan kung nagkamali ka eh. Moxley, not right now, pero eventually. Bumalik si Vince pero naka-shield. Naka-shield naman siya. Sino gusto niyo bumalik sa WWE na... si Kenny Omega. Bumalik. WWE sa velocity natin. Sige, babalik pero na talagang roster. Mr. Black. Si Moxley na siguro. Kasi bumalik na si Rusev eh.
Kasi si Dean Ambrose, parang siya na lang yung kulang talaga. Oo. Hindi din eh. Lalo na main eventer rin dalawa, di ba? Tangin na. Pag bumalik si Moxley, medyo wild yun. Oo. Pero gawin na nila yung Shield triple threat. Ginawa na nila. Sa Battleground. Hindi nga eh. Hindi na ginawa sa putang inang... Nakita mo may gumawa ng Pinoy gumawa para siyang hype package ng The Shield. Ang ginamit niyang music pare, yung A Cup of Joe, yung multo. Dude, sobrang ganda. Send mga... Ang ganda, putang ina. Hanapin niyo yun, tapos ilagay niyo sa... Sa group. Sobrang ganda. Sorry, I'd like to discuss more about wrestling. Alam niyo naman. Pero umabot tayo sa 90-minute mark. Which is... time limit draw. Nagta-time limit draw na tayo. Broadway na. Broadway. Oo. And kailangan natin so magpo-promote lang kami. Promote mo yung may show ka ba, Dex? Walang show. Medyo ka lang. Meron ka ba? Anong araw? Naku, wala na to. May 11. Maging tuwa. Kasama ka doon. Kasama ako doon. And sa open mic competition finals. Oo nga pala. Kailan yung finals? May 10. May 10, pare. Panood mo yun. And alam ko meron din. Finalist ka, di ba? Damn. Dali nga lang nakapasok. Dinominate niya yung round niya eh. Para siyang para siyang yung Monster Hill eh. Para siyang 2009 Randy Orton. Nagpaka-Ramon Marino ako. Sino ba si Ram? Ayaw ba talagang ibig niya? Yan. Ikaw, Andre. May 22, PWD pero nakatingin. PWD pero depende. Sa May 22, go to comedymanila.ph for tickets. May 17, Saturday Hilarity sa Century City Mall. 4 p.m. show to. So mga antukins dyan, mga antalkers, pwede kayo manood. Tapos di kayo makakatulog. Pwede pa kayo mag-dinner pagkatapos, pare. Misa kayo. Diba? Mga ganun. Dami nyo pwede sex kayo, pare. Pag uwi nyo, pwede nyo pang kausapin yung mga anak nyo. Ang dami pwedeng gawin. Matulog na kayo, magsisex na kami ng mama mo. Tama na. Ito na, si Ramon Marino. Marino style. Marino style, pare. May mga bulitas. At syempre, FPW Secret Show 2, pare. April 27, please go to any of our social media pages to get information kung paano makapunta doon. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo is si Makoy, si Marky will be in action. Kalaban niya si Alistair Black. Ay, shit, nasabi ko. Tatanggap siya ng 5 black mask. Nandiyo sila ng 5 black mask. Tapos mag-kick out siya. At 1. Kick out siya at 1. Tapos ang finisher niya is forearm. Ganun yung forearm niyang ganun. Tapos tulog si Very nice of Alistair. Tapos KO finish. KO finish, pare. Pipigilan ng ref. Para siyang seryoso si stretcher si Alistair Black palabas. Tapos, so, this Sunday na yun. April 27, tingin kayo ng mga social media namin para lang malaman nyo yung details. Pay what you want yun, pare. So, ibig sabihin, kung gusto nyo magbayad ng 50 pesos, okay lang, pero kupal ka. Pero kung gusto nyo magbayad ng 2,000 pesos, okay lang, mamahalin namin kayo. 50,000, okay lang. 50,000, okay lang. Kayo bahala. Problema. Pay what you want. Okay. Ano yun? Mga 5, 6 na matches, I think. Mga ganun. So, yun. Wala nang mag-show up na lang kayo nas bahala na kung kasya kayo or hindi. So, yun. Thank you so much. Thank you so much, Red. Good job. Thank you, Triple H. Paul Levesque, on behalf of Paul Levesque. And, follow Pit Malord. Follow Pit Malord. Follow Tiago Jimbro. Thank you so much. We are looking forward to more wrestling in this great Netflix era of WWE. Andren, take it away. Pwede na tayo matulog. Yeah! Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.